Balik po tayo sa mga balita. Maring kinundina ng National Historical Commission ang ipinakakalat ng ilang Tsino na bahagi umano ng China ang Palawan. Sa harap nito, nanindigan din ang Philippine Navy na walang basihan ang pang-aangkin ng China sa teritoryo tulad ng pinopost ito sa social media. Weng de la Fuente sa balita. Naninindigan ang Philippine Navy na walang basehan ang ipinapakalat sa social media na naging bahagi ng China ang isla ng Palawan. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesman for West Philippine Sea, na walang legal na basehan ang nasabing pag-aangkin. Such statements about Palawan are baseless, they are bereft of legal references, they are beyond common sense. In short, totally absurd. It will never happen that a part of the Philippines will be included in the sovereign territory of any other country. Sa mga ipinapakalat na impormasyon sa social media, sinasabi na pinangsiwaan ng China ang isla ng Palawan sa loob ng 1,000 taon at pinangalan ng Zhenghe Island kasunod sa pangalan ng Chinese explorer na nakatuklas dito. Paliwanag ni Trinidad na hindi na nakapagtataka ang ganitong pagpapakalat ng impormasyon lalo na sa isang authoritarian country na may kontrol sa lahat. State where social media and freedom of expression is regulated by government, everything is possible. Naniniwala rin ang tagapagsalita na dinadala ng China ang labanan sa pamamagitan ng information domain para impluwensyahan ang kaisipan ng mga Filipino, kaya dapat maging maingat ang lahat. This is also called malign influence. While this is not covert o yung nakikita, not kinetic action, we have been very clear informing our countrymen, Komplan Mulat, and other pronouncements that we should be very deliberate in receiving deceptive messages because, again, this is all part and parcel of information warfare. Samantala, mariing kinundena ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang ipinapakalat na claims ng ilang Tsino na nagsasabing bahagi ng China ang Palawan. Sa pinalabas sa statement ng NHCP, sinabi nitong mali ang ipinapakalat na impormasyon sa social media na pag-aari ng China at pinamahalaan nito ang Palawan mula 14th hanggang 15th centuries kaya't dapat ibalik ang isla sa China. Naniniwalang NHCP na ipinapakalat ang maling impormasyon sa pamamagitan ng social media para i-mindset ang mga mamamayang Tsino. Layo na umano nitong unti-unting tanggapin ng mga Chinese citizen na maaaring ang bahagi ng China ang probinsya ng Palawan sa Pilipinas. Sinabi ni Joseph Alec Gardilla, Communications Team member ng NHCP, na walang nag-e-exist na ebidensya para suportahan ang permanenteng paninirahan ng mga Tsino sa Palawan na pinaninirahanan na rin 5,000 taon na ang nakararaan ayon sa archaeological data. Batay din sa pinakaunang datos mula kay Antonio Figapeta noong 1521, walang impormasyon na nanirahan ng mga Tsino sa lugar na matagal nang tinutuluyan ng mga komunidad na kaparehong kultura ng Pilipinas at pumasok sa isang blood pact sa Spanish explorer sa Brooks Point, Palawan. Binigyan din ng NHCP na bahagi na noon pa man ang isla ng Palawan sa Philippine Archipelago batay sa historical maps mula sa European cartographers mula 1500s hanggang 1800 at tinukoy na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa 1898 Treaty of Paris na inamyendahan ang Treaty of Washington noong 1900. Naninindigan ng NHCP na ang Palawan ay namamalaging bahagi ng Pilipinas. Hinala ng NHCP na ginagawa ito ng China bilang bahagi ng pag-aangkin sa Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea na sentro ng territorial dispute sa pagitan ng dalawang bansa. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.